balita ngan impormasyon nga angay hibroan mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Mga motorista naabatnahan epektuhan sunod-sunod nga pag-aumento han presyo han mga produkto petrolyo. DTI ginsiguro nga nasusunod paghihapon hagi papatuman nga suggested retail price ang presyo han basic necessities ngan prime commodities. Talwas nga ginbabaligya nga produkto iginduduso han DTI kumukatungod han mga mamaralit. PIA mas ginparupay ang pagpadangat hin balita ipinaagi han mobile journalism. Implementasyon han puro kalusugan program ha Eastern Samar gindayaw han DOH. Senior citizens ginaghat ang koordinasyon ha NCSC para han benepisyo ilarom han Centenarian Act. Inflation rate ha mga probinsya han Leyte ngan Southern Leyte didahabulan han Pebrero ginpahamtang. Homemade handmade video series han syudad han Ormoc nagaaghat ha pagbisita han ira maanyag nga syudad ngan simple ngan stress-free nga kinabuhi. Haratsada balita, ICT room formal nga gi-turnover han World Vision ngan Fujitsu Hadampigan National High School ha Santa Rita, Samar. PhilHealth ginpahamtang ang mga accredited clinics sa Region 8 para han yakap program. 3 anyos nga babayihay, pinakabata nga biktimahin pag-abuso ha syudad ng Tacloban, ginaatiman ha Women and Children Shelter. Ha News and Information Center, panhatag han cash relief assistance han DSWD para ha mga tricycle driver, gintikangan na ha NCR. GSIS nakatalaan maglansar han ginhawa solar energy loan para han mga miyembro. Ha istorya panlawas, ang pagkaadahin depression, pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras pang sangkayan inin amo ni nga edisyon ng Season 2 Agenda Hautso. Hinaot-unta na ada ka mo nga maupay nga kamintang hina. Ako ay Frederick Ramirez. Mapasumanan mga panitabo ha Middle East, darahang gera habot ng Iran ng Estados Unidos, kita naman din ni Pilipinas ing mapaso ha kasing-kasing ang pag-ampo nga ining karigumok ing mahuman na. Habot nga hini, ato nagpapadangat din nga Agenda Hautso ang mga pitad nga gimbubuhat yan na hang gobyerno, agud naman lamang ibanan ang negatibong epekto hini nga kasamok halangyaw. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita ng Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Hautso ini masusundan ng mga istasyon ng Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Hautso Year 2. Agenda Hautso. Mga motorista na abadhan epektuhan sunod-sunod nga pag-alsahan presyohan gasolina. Adan report ni Dini Rose Pineda, Bipso Intern PIA Leyte. Ginaabat na ang mga motorista ang epektuhan sunod-sunod nga paghitaas ang presyohan gasolina ha syudad ng Tacloban nga na makakigrani nga lugar. Sumalakan Jason o sa nga Maxim driver syudad ng Tacloban, ang paghitaas ang presyohan gasolina ang nakalabay nga mga adlaw, indako na ang epekto ha ira adlaw-adlaw nga pagbiyahe nga napagasto sa ira pamilya. Mahitungod nga pati liwat adlaw-adlaw nga papliton, inupod nga nagmahal. Makurigad kay sugadin niya na nagmamaksima po. Sige, libot-libot, sayang itgas. Sugadin niya ng mahal. Pabog na tabursa, kay imbis dati, titula. Yan na, itinada. Samtang sumalahan DOE nga ha ilarom han Price Act of the Philippines kan Presidential Decree number 1865, illegal ngan may kaupod nga multa, hoarding, overpricing, ngan iba pa nga manipulasyon ng presyon gasolina. Naobserbara naman ang hitaas nga pilahin mga motorista mga gasolinahan didahan Lunes ang gabi agud la makagpakarga hin gasolina sano pa man magpatuman hin panibag-o nga price hike.
Hapag banabanahan DOE ang fuel price adjustments para ha March 17 ngadto ha 23, maumento ang diesel tika nga 20.40 pesos ngadto ha 23.90 pesos kada litro. Ang gasolina tika nga 12.90 pesos ngadto ha 16.60 pesos kada litro. Ngan ang kerosene naman tika nga 6.90 pesos ngadto ha 8.90 pesos kada litro. Padayon gihap nga nagmamanman ang DOE ha mga gasolinahan nga diri magpalabihan ira pamresyohan kay may ada ini kasirotan ilaruman balaod. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Daneros Pineda, Bipsu Intern, ini ang EU Agenda ha 8. DTI ginsiguro nga nasunod paghihapon haging papatuman nga suggested retail price ang presyo ang basic necessities and prime commodities. Ading detalye kan Alit Reyes han PIA Leyte. Kasunod ang pagitaas ang presyo ang gasolina nga sigurado may epekto ang transportasyon ngan produksyon ng mga produkto. Mahugot nga ginmamanmanan niya na Department of Trade and Industry sinirangan Visayas ang mga presyo ang mga basic necessities ngan prime commodities. Sumalakan ang Tia Ivy Ancheta, DTI Regional Information Officer nga nagdudumara ang DTI hin mga price monitoring ha mga dagko nga tindahan ngan merkado agud masiguro nga nasusunod pa ang suggested retail price o SRP han mga panguna nga produkto. So, sa monitoring natin, so far, based sa SRP ng last year, na 2025 SRP, stable yung prices dun sa mga related goods na ating minomonitor as to of last week. So, ngayon, may kakaroon rin tayo ng update sa monitoring natin, although na-heads up na tayo na secretary natin, no, na may posibleng pagtaas dala ng effect ng ating logistics cost. Tungod nga walay pagpagawas nga bagong SRP naka-epekto lagi hapon. Ang SRP nga ginpalusad ha nakalabay nga tuig. Ginpanawagan ng DTI nga dan mga establishmento nga magsunod han balaod nga Consumer Act of the Philippines agud diri mapatawan hin mga penalidad. Ginawhag naman ng DTI nga maging mabinantayon ang mga presyo nga andam mag-report kung may ada profiteering, hoarding and price manipulation nga naitatabo ha mga tindahan. Tika ng Philippine Information Agency, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda ha 8. Talwas nga ginbabaligya nga produkto igindudusuhan DTI kumo katungod han mga namaralit. Ang detalye gahatag Jasmine K. Tagostohan, PIA Leyte. Gintagan hindoon ang Department of Trade and Industry o DTI hasinirangan Visayas ang importansya han hibaro han mga konsumidor bahin ang kaupayan ngan seguridad han mga ginpapalit nga produkto agud mamintinar ang healthy marketplace. Hagin dumara nga Consumers Rights Awareness Forum durante han World Consumers Rights Day didahan Marso 15 gintagan hindoon han DTI nga kinahanglan masunod han business sector ang strikto nga pagpatuman han quality standards, fair trade practices ngan paghatag hin sakto nga impormasyon han era mga produkto. Sumalakan ang Thea Ivy Ancheta, DTI 8 Information Officer, importante gud kaupay ang proteksyon han mga konsumidor kontra han mga malimbong nga impormasyon. So, isa doon yung right to education. So, karamihan kasi ng consumers natin, basta masabi lang nila na, may karapatan akong magreklamo. So, magrereklamo sila. Pero hindi rin nila alam na kailangan pala educated ang ating mga consumers. Aware sila kung ano nga ba yung mga binibili nilang produkto, ano yung gusto nila, ano yung pwede nilang sabihin sa ating mga establishmento, kung baka sakaling may problema, karapatan nila yun. More on protecting our consumers at the same time, matulungan ng ating mga business establishments na magkaroon ng ethical business practices. Samtang panahon gyapon nagtitika halapadan online market, dungan hini ang malaksi gihapon nga pagsaranghan delikado nga mga produkto, sanglit ginaagat gud ang DTI ang publiko nga maging mabinantayon ngan manginanohan mga label ng produkto nganin mga marka bahin ng kalidad hini. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ang iyo agenda ha 8. PIA mas ipapaurupay ang pagpadangat hinbalita pinaagi ha mobile journalism. Aadi ang akon report. Hapanuyo nga mas pakurukusgon ang digital reporting skills, nagdumara ang Philippine Information Agency hin Mobile Journalism Workshop para ha mga information officers ng social media handlers. Ini nga paghagit in haluyohan makabago nga teknolohiya nga social media platforms nga amo na ang kasagaran ginagamit niya na ha community journalism. Gintagan hindoon ni PIA Director General Catherine Chloe de Castro ang importansya han pagpahiuyon han naguuswag nga media landscape, nga gintagan hindoon nga ang mga government communicators
kinahanglan may ada hini nga makabago nga digital skills, agud mabaton ang nagtitikadamo nga panginahanglan para masasarigan ngan madali maabot nga impormasyon. Ang paghagid in nagpakita hin mga sesyon parte constructive storytelling, digital reporting, nga mobile journalism. Kalakip ha mga naging tagapagyakan, amo ang mga sikat halarangan han mobile journalism sugad kan Jeff Canoy han ABS-CBN, Voltaire Tupas han FYT, ng AI expert J. Mark Tordesillas. So I think yung role natin, especially in times of crises and emergencies, at yung pang-araw-araw na, whether or not presyo ng bilihin yan, or ng gasolina, or may makukuha ang ayuda, or information that will help them in daily, parang we have to flood talaga the internet with the truth and with verified information. Kasi talo tayo kapag sinabi natin hindi para sa atin ito. Kasi wala tayong choice. Tayo nandito sa panahon ito at tayo yung binigyan ng platform to make sure na makausap pa rin natin mga tao. So, ayan, I would just be open to learning new things and unlearning a lot of things that we've learned before. Kasi nagbabago yung mundo, kailangan natin makisama. Gintagan hindoon durante han workshop ang pagbalhin tikang han traditional nga media ngadto han mobile platforms nga nagpapabugat han panginahanglan hin mas makaruruyag ngan nakasentro ha mga mamamarati nga pag-report. Tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas inihijin sa Nyanugay, iniyan EU Agenda ha 8. Implementasyon han puro kalusugan program an Eastern Samar gindayaw han DOH. Adan report ni Bigong Bang han PI Eastern Samar. Gintago siya ang Department of Health o DOH Central Office ang implementasyon ng puro kalusugan program ha Eastern Samar katapos yung tulo ka adlaw nga field monitoring tikang han Marso 10 tubto Marso 12 tuig 2026. Katuyuanan han monitoring and pag-evaluate han implementasyon ng programa ha mga pilot barangay ngan may baruan ang mga maupay nga pamaagi ngan posible nga mga pagpauswag han puro kalusugan program. O pwede rin bisita ang barangay Malobag nga may dulong, barangay Libas sa San Julian, ngan barangay San Saturnino ha Borongan City. Sumula DOH klaro nga organisado ang dalagan han mga aktibidad nga aktibo nga nabulig ang mga residente ha mga serbisyo pang kalusugan. Papasalamat kami nga nahingahan sa DOH. Natagan kami ng oportunidad na makonsulta kami ng mga doktor, natagan kami ng mga medisina. Kaya mga salamat din ako rin pagkatulang hapon pag namamasay pa kami. Kaya ako nga bulig para ha monitoring na hibaroan liwat nga marigoon ang koordinasyon ng mga lokal nga gobyerno, health workers, ngan komunidad, nga may ada igo ang suporta tika nga DOH para han mga aktibidad han programa. Bali, base itong mga data, dako na improvement, especially nutrition program. Ang amon una, bali, more than 20% ang amon stunting. Yan ang medyo nag-lower down itong hiya. And of course, itong mga nutrition, di rin nasugad din na kay natututukan. And of course, with the funding assistance from the World Bank, hindi nga program na pagkasugan, so bali na i-strengthen na nakakaprovide na kita ang mga micronutrients, pati ang mga nanay na susuportahan ng mga vitamins, mga minerals, mga supplements para maging healthy ang mga nanay, of course, maging healthy liwat ang mga kabataan na magiging i-rate ko natin. Dugang pa ni Dr. Baldon, ang pagpapalagay ng DOH na halaga. Masaguro ang ito yung last nating monitoring for Eastern Visayas. And to be honest, no, I'm overwhelmed doon sa level of implementation dito sa Eastern Samar. Napaka-organized po ng ginagawang activity. And kita natin yung talagang commitment ng ating local government to implement. Lalo na rin sa Borongan, no? Nauna pa sila actually doon sa pagbibigay ng free medicine sa mga pasyente before we implemented the Puro Kalusugan Initiative. So ito pong ginagawa natin ay actually strengthening lang yung efforts na instead na doon sila sa health facility, binaban natin dito sa barangay.
Sumala naman na DOH ang mga pilot barangay sa Eastern Samar, mga klaro ang organisasyon nga epesyente ang serbisyo, nga padayon ang ahensya hapagbato ng pipira nga mga hagit sugadan kakulangan ng health commodities. Gintago siya gihapon ng DOH ang aktibo nga partisipasyon ng mga residente sa lugar ng gobyerno mga labang silang implementasyon ang programa ng probinsya ng Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, Inianiyo. Agenda, Ha-8. Senior citizens ginaghatan koordinasyon ha NCSC para ang benepisyo ilaruman Centenarian Act. Adin detalye kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Anuman nga adlaw, tinikangan Marso 17 nga katapusan han Marso makakarawat na han mga senior citizens dinhi rin 8 nga sakop han Expanded Centenarians Act of 2024 anira benepisyo nga magtitikang han gobyerno. Ining ginpahag ni Regional Director Antonio Dulauta han National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 8 sa nga interview. Ginawag niya ang mga senior citizens nga na edad 80, 85, 90, 95 nga 100 nga makig-coordinar lahi ratag sa tagsa nga OSCA head para masabtan nira kung sano ton schedule han payout ha era tag sa tagsa nga lugar. Itong ukto at saka muna, you can receive 10,000 each at saka yung centenarian 100,000. So I'd like to inform our senior citizens na may payout tayo cash gift distribution na magsisimula March 17 no until end of the month. So it's across all the LGUs of Eastern Visayas. Hinbaroan kan Director Dulauta nga masobra 4,000 nga ma-octogenarians, nonagenarians nga centenarians, dinhi rin 8 ang nakatalaan nga katagamtam han benepisyo tikang ha gobyerno. Masobra 44 milyones ka pesos naman ang ginatutagahan gobyerno para han kwalipikado nga mga senior citizen. Tikang nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini aniyo agenda Ha-8. Inflation rate ng mga probinsya han Leyte ngan Southern Leyte bidahan bulan han Pebrero ginpahamtang. Adin mga detalye hining report igahatag ni John Lloyd Acosta, Leyte College's intern han PIA Leyte ngan Loloy Salazar han PIA Southern Leyte. Umitaas ang inflation rate han probinsyahan Leyte didahan bulan han Pebrero ngadto 2.4%, tika nga 2.3 didahan Enero. Pangunang nakagduso hini nga paghitaas ang inflation amo ang mga serbisyo panlawas nga naghitaasin 3.8%, tika nga 1.6% didalahan Enero 2026. Minsundan naman inihan recreation, sport, and culture index nga humitaasin 3.6%, tika nga 0.6% didahan bulan han Enero. Haluyuhan pag-umento, ang inflation rate ay nagpapabiling nga daha target range ang gobyerno nga nagpapakita hinmarigon paghihapon nga kondisyon ng ekonomiya sa probinsya. 0%. First kasi yung food and non-alcoholic beverages. So have 2.0%, 1.88 it contribution with food and non-alcoholic beverages. And then on health is 0.13 and then personal care 0.08. The rest minimal ang ilang contribution. Tika nga Philippine Information Agency, inihi John Lloyd Acosta, Leyte College's intern ng PIA Leyte. Ini an iyo, agenda Ha-8. Mas ubos ang inflation rate sa bulan sa Pebrero kaysa bulan sa Enero, karong tuiga. Sumala pa sa taho sa Philippine Statistics Authority Provincial Office. Ang bulan sa Pebrero 2026 adunay natala nga 1.5% inflation rate samtang sa samang panahon sa bulan sa Enero 2026 1.7% ang inflation rate nga nahitala. Sumala pa ni Eutemio Libado Jr., Chief Statistical Specialist sa PSE Southern Leyte. Sa press conference dito sa iyang buhatan sa miaging simana, gibutyag ni Libado nga ang nagunang hinungdan pagtiurok sa February inflation rate sa lalawigan mao ang pagkunhod sa bayranan sa kuryente. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation nitong Pebrero 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na nagtala ng 7.4% inflation mula sa 12.2% noong Enero 2026. Ang commodity group na ito ang may pinakamalaking ambag sa pagbaba ng overall inflation na may 92.1%
share sa deceleration. Sa ilalim nito, kapansin ang malaking pagbagal ng inflation ng electricity mula 36.8% noong Enero to 9% itong Pebrero. Ito ang pinakamalaking indikasyon na ang presyon mula sa utility cost ay humina. Kaya umagal din ang kabuuang inflation ng probinsya. Mato din libado nga ang lain pang rason pagkunhod sa inflation rate pagka Pebrero itandi sa Enero mao ang mga serbisyo sa panlawas apil na ang mga kananan, mga accommodation services gikan sa 1.3% ngadto sa 0.3%. Sa tibok Rion 8, ang Southern Leyte ang pinakaubos ang inflation rate tali sa unom ka probinsya sa Eastern Visayas. Silyabado midugang pag-ingon. Gikan sa PIE Southern Leyte, Loloy Salazar, alang sa Agenda Ha8. Homemade handmade video series Han Syudad Han Ormoc nagaagahata pagbisitahan ira maanyag nga syudad ngan simple ngan stress-free nga kinabuhi. Ani balik kay Alet Reyes Han PIA Leyte para han report. Bago pa lang agin pagawa sa syudad ng Ormoc ang ira video series nagulagwayhan kamanya kan syudad ang simple nga kinabuhi nga nan mahinungdanon nila nga kultura. Gingaranan nga homemade handmade Ormoc ang seryehan video nagpapakitahan kanya kan kalibungan han Ormoc sugad ang sikat nga Alto Peak anira mga panunundon nga pagkaon ngan mga pamatasan nga simple lang ngan makikita kutubyan na mga katawhan. Sumalakan Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez nga kunan ibang mga lugar nag-offer sa pagbisita para in mga physical activities o mga recreational attractions. Ang syudad ng Ormoc ira igino-offer ang mahilom nga relax lang nga pag-recharge ang lawas. A lot of what makes Ormoc special are the random things, the everyday things, the little things, and those are the ones that are always left unsaid kasi they're so ordinary. But what seems ordinary for us is actually special in some place else. So I want that people, Ormocans especially, be more mindful of the way we are and how lovely that is. It's also one way to tell in a very short few minutes the story of Ormoc. Suportado ini nga programa ang mga magbabalaod ng syudad, ang panuyo nga mas mapadukwag pa ang turismo, sugad man mapreserbahan lokal nga panurundon. Hiray nagtuo nga ini nga video series in mga kabulig pagaghatin mga bisita ngan mga turista nga diri nakakahibang ang ira kalibungan ngan lugod, maadmanan nila simple nga pagukoy ngan rekuhanon nga kultura. Tira Philippine Information Agency Leyte, ni Alet Reyes, CNNEU Agenda Ha8. Naging na mabinungahon ang pagharampang san gintig-ob nga councils or konsiho sugad san Provincial Council for the Protection of Children, Provincial Interagency Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children ngan Provincial Advisory Council para mapakusog ang mga pitad mekanismo ngan palisiya pag-undong san kapakanan san kabataan ngan kababahinan. Gin kasarayo ang didasan katitirok ang pagpasa san ginbugos nga mga plano buruhaton pangandaman para sa bugos nga tuig, mapatuman ang resulta san ginhimo nga training workshop, maimplementar ang local development plan for children ngan local investment plans for children. Kaparte san mga plano ang pagbutang sin barangay patrol para masundan ang mga kaso san VAUSI. Pagpakusog san kampanya kontra abuso dida sa mga barangay ngan eskwelahan gamit ang magkadurilain nga media platform. Orientation ngan reorientation sa mga frontliners matungod sa gender sensitivity ngan pagtutok ngan pagpakusog dida asan pagresponde ngan pagtindog sa mga kaso nga may kalabutan sa panabuso. Kaapi naghapon ang paghatag insentibo ngan pasidungog sa tunuungod nga nagtatrabaho para sa nasabi nga kausa. Sa pagproteher sa kabataan, gintagan bugat ang pagtutok ngan pag-interbinar sa mga programa para sa maupay nga panlawas, kaapi na nutisyon sa kabataan, bulig mental health, pag-iwas sa droga ngan iba pa. Nasugad si PSWD Eugene Darish nga dakuan bulig san pagtirok san iba-iba nga konseho nga ginrepresentaran tikang sa national, local ngan civil society organization kundi nabubugos na sa sayo
nga nagiging epektibo ang pagplano, pagresponde, koordinasyon sa mga buruhaton nga ninding inisyatibo gintukod para sa proteksyon ng kaupayan sa kababayan, kabataan nga iba pa nga mga vulnerable nga sektor sa sosyedad. Gintagan bugat nandoon ni Governor Harris Ongchuan ang kaimportante nga ang bintaha sa pagkasarayo pinaagi dida sa koordinasyon ng kooperasyon sa kada sektor para sa kasiguruhan sa epektibo nga pagpatuman sa programa nga serbisyo nakakabulig nga nakakapaundong sa kinabuhi sa tagsa nga mulupyo sa probinsya. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Ang biliranon, ang nitampong SECA-29 nga Provincial Women's Congress nga gipahigayon niadto nakalabay Marso 17 dito sa Naval Gymnasium isip kabahin sa kasaulugan sa Women's Month nining buwan sa Marso. Mikabat sa 2,654 ang mga kababayan ang nitambong gikan sa 132 ka mga barangay sa tibuok probinsya sa Biliran. Dugang panini ang mga kababayan ang empleyado sa mga nasunong ahensya sa gobyerno, pribadong establishmento ug mga miyembro sa nagkalain-laing organisasyon nga nakabase sa probinsya sa Biliran. Madasigong milakip ang mga kababayan sa mga kalihukan, kalingawan ug pahalipay nga giauhag kanila sa maong adlaw. Ganahan ko mag-attend kining Women's Congress kay kanang mga pa-premyo, tapos ganun bang ang mga gisulti sa mga speaker, makatunan pa siya. Kay parte ba sa mga violence, tapos ganun bang mga buwan, ganun bang mga Republic Act na parte sa mga mag-asawa, Samtang si Dr. Cecil Espina, presidente sa Provincial Council for Women's Welfare Incorporated Compactwi, malaumon nga ang tinuig nga Women's Congress, makapaligong sa mga paninguha, paghatag kakayahan sa mga kababayan, dili aron makasukol sa mga kalalakinan, kundi isip katambayayong sa mga kalalakinan, alang sa kalambuan sa ilang mga pamilya o komunidad. Iyang giauhag ang mga kababayan nga mamahimong sama sa mga babaylan, ang mga maalamong kababayan sa unang panahon, kinsa may kakayahan pagpanguna alang sa kalinaw o hustisya. Before you as the chairwoman or the chairperson of Provincial Council for Women's Welfare because sa nilabay ng mga tuig ang mga babae sa Biliran, sa una, hilumon lang. Karon, mga babae sa Biliran, palaban. It is my prayer that this Women's Congress will strengthen us further to become advocates of women empowerment, to encourage more of our fellow kababaihan to believe in themselves that we are not out in the open para i-overpower natin ang mga kalalakihan. Nandito tayo not to overpower yung mga kalalakihan, kundi tinabangayta, partners in life, partners in community building, and strengthening our families. Our theme leads the Babaylands, Pilipinas. Ang Babaylan DI, nag-research gihapon ko, it was a group of women before the Spanish time na sila ang parang leaders sa ilang mga community, empowered gihapon ng mga kababaihan ng mga Pilipina. Ang ika-29 nga Provincial Women's Congress, adunay tay mga lead like Babaylands, Filipinas. Kailangan itutupas ang inyong Agenda Ha-8. Katunat sa balita yan na, ICT room formal nga gin-turnover ha World Vision ng Fujitsu hadampigan National High School sa Santa Rita, Samar. PhilHealth gimpahamtangan mga accredited clinic sa syudad ng Tacloban para handiyakap program. Tulo ka anyos nga babayihay, pinakabata nga biktima himpag-abuso sa syudad ng Tacloban, ginaatiman ha Women and Children Shelter. Ini nga niba pa mga ngaratsada himbalita, masunod na. Sada Balita!
Ginbuksan han World Vision Philippines ngan Fujitsu Limited ang bag-o nga Information and Communications Technology o ICT room hadampigan National High School tidahan ika-13 Marso tuig 2026. Base mapakusog ang digital learning ngan suportaran ang education technology o edutech nga inisyatiba han eskwelahan. Nagtambong ha seremonya ang mga representante tikang ha World Vision Development Foundation Incorporated, World Vision Japan, ngan Fujitsu Limited, kundiin ginbuwat ang symbolic handover ngan ginpirmahan ang deed of donation ngan acceptance agreement. An usa ka palapag nga ICT classroom ang natukod base suportaran ang moderno nga digital learning ngan batunon ang nagtitikadako nga panginahanglan ha technology-focused education. May da ini air conditioning units para ha komportable nga pag-aram. Kompleto ang pasilidad hin kagamitan sugad han 30 nga desktop computers nga may keyboard nga system unit, 30 nga lamisa nga lingkuran. Ginpatuman ang proyekto pinaagihan partnership han Department of Education Samar Division, donors ngan eskwelahan. Ginpasalamatan naman ni Cleofe Ramirez, school head hadampigan National High School, ang mga donor nga naghatag han bag-o nga ICT facility nga mag-aabri hindamo nga oportunidad para haira eskwelahan. This ICT classroom and equipment symbolizes opportunity, innovation, and a brighter future for our learners. Nagpadangat liwat hindako nga pasasalamat hi Aliana Colocado, Supreme Secondary Learner Government o SSLG President hadampigan National High School. Hanbag o nga ICT room nga makakabuli ga ira pag-aram labi na ha digital skills. This facility represents modern class structure made of walls and computers. It symbolizes opportunity, growth, and a bright future that education can bring to every learner. Karuyag naman igpaabot ni Masayuki Iguchi, Head Han Community Activities Promotion Office sa Fujitsu Limited, na ang proyekto hindi rila dinasyon kundi usa nga pamumuhunan para han kabubuwason han mga kabataan ngan han komunidad. This is not just a room or a building. It's a place of opportunity. So students will learn ICT here. So you will gain access to new knowledge, develop digital skills, and learn new ways of thinking and working. Tikang PIA Samar, April Joy Basherto, NWSSU intern, ini iyo agenda ha utso. Padayon yung ginaaghat han PhilHealth Regional Office 8 ang katawhan nga mag-availhan yaman ng kalusugan o yakap program. Usa nga primary care service nga nagtutuyo maghatag hin libre nga accessible nga serbisyo medikal para ha mga miyembro han PhilHealth. Base opisyal nga datos, may ada na por lo menos 168 nga accredited nga yakap facility habugos nga sinarangan Visayas nga anda maghatag hin pangonsulta o laboratory examinations. Ang mga accredited clinics in may ada na siyam habiliran, 71 ha probinsya han Leyte o pulan syudad han Tacloban, 22 ha Samar, 26 ha Eastern Samar, 22 ha Northern Samar ngan 17 ha Southern Leyte. Hapahayag ni Irene Victoria Tunelete, Public Affairs Unit and PhilHealth Regional Office 8, kinahanglan nga rehistrado a PhilHealth an individual agud maka-availhan serbisyo, pumili hin akreditado nga yaka provider, magparehistro pinaagi ha eGovPH app, PhilHealth member portal o direkta ha opisina han PhilHealth. Dinihini nga punto pwede na magpakonsulta nga magpa-laboratory test base sa rekomendasyon han yakap doktor. Dahil ipag-chismis, ipag-usapan ng mga kapitbahay at yung mga relatives na may nangyayari po yung PhilHealth programa ng yakap. Kundi mababantayan tan ato na health, na diri bakit ang masakit. Labi na ang panahon na napaiba-iba akong weather. Mahagpot, tignan mapasok. Siyempre, prone ko yung sakit, nakakapos yung sakit. So, parang iwasan, ay kita kahulog, ay kita kahadlog, katulad kapag parisyo kita PhilHealth, para PhilHealth yakap ang program. Ini nga programa nagpapakitahan paningkamuthan gobyerno agud mapalapad ang access sa serbisyo medikal malikayan ang seryoso nga sakit ngan masiguro nga waray tawo nga mapabaya ha iralawas tungod la kakulangan hin impormasyon o serbisyo. Tika nga Philippine Information Agency para Ratsada Balita. Ini Iris Canites, SU intern han PIA Leyte. Ini ang EU agenda hautso. Aada ha 3 anyos ang pangidaron han pinakabata nga biktima han pang-aabuso ka syudad han Tacloban nganya na aada ha pag-ataman han Women and Children's Shelter han gobyerno han syudad. Hiya ang pinakabata nga biktima hin sexual abuse. Sumala kan Women's Shelter Center Head Melinda Sagdulas, may kabugusan nga 29 nga kabataan nga biktima hin pang-aabuso ngan 24 hini in mga sexual abuse. Ini nga tanan niya naaada ha pagtimangno hini nga Women and Children's Shelter.
Sigon paghihapon kan sagdulas nga kinahanglanan mahugot nga pagbantay ala kontra hini nga mga kaso agud naman maproteheran ang mga kababayen-an ngan kabataan. But please feel free. Again, we are really trying to all the CSWDO bigyan ka ng char na bahay. Na-advocate talaga namin or hindi encourage namin ang publiko na kung there is an abuse, don't keep your eyes. Bisan din ka kung ano may naman. Bisan din ka rin kalalaman. Why? Because who knows na you can make a difference in the bata or in the nanay. And you can always go to me, you can always go to there in women's shelter to refer. Nahisabutan pa nga magpapabilin ang Women and Children's Shelter in padayon nga magiging dangpanan parahan mga biktimahan pa nga abuso nga nagud inihira matagan hinsadang nga bulig nga makabalik ka normal an ira mga kinabuhi. Tikang nga Philippine Information Agency para haratsada balita inihi Lyra Delina, esu intern han PIA Leyte, ini an iyo Agenda Ha-8. Ginpapadirodig ng Department of Social Welfare and Development, Peace and Development buong bansa Mapayapa Regional Program Management Office ang pagpatuman ng mga payapa at masaganang pamayanan o pamana livelihood program para yan ng tuig 2026 din na sinirangang Visayas. Darahini, usa nga collaborative meeting ang gimpangunahan ang DSWD kaupod ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO nga nan 803rd Infantry Brigade and Philippine Army agud maglatag han mga estratehiya pagpatuman han mga napili nga programa ilarom han pamana. Naging sentro han collaborative meeting ang pag-andam han mga people's organization, pinaagi ang social preparation initiatives, leadership development activities, and community mobilization strategies kasumpay han nagpapatuman nga livelihood programs. Ang pamana inusa nga flagship convergence program ang national government nga nakasentro pagkabutan kamurayawan, rehabilitasyon, ngan balik nga pag-ayad ng mga apektado nga tayaw, conflict affected, ngan conflict vulnerable communities. Tika nga Philippine Information Agency, para ratsada balita, ini Hidwaran Lobres, intern ng PIA Leyte, ini ang iyo Agenda Ha-8. News and Information Center. Hanyusan Information Center, panhatag ng cash relief assistance han DSWD para ha mga tricycle driver, gintikangan na ha NCR. GSIS, nakatalaan maglansar han ginhawa solar energy loan para ha mga membro. Tikang Hanyusan Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Nangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghatag ng cash relief assistance na nagkakantidad din 5,000 pesos para mga tricycle driver ng mga operator ha Manila didan Martes, Marso 17. Sumalan Presidente darahan tensyon ha Middle East padayon nga nag-inuminto ang presyo ang petrolyo ha world market nga nagresulta gihap han pagitaas ang presyo han produkto petrolyo. Tugag pa ni Presidente Marcos abat inihan mga driver ng milyon-milyon nga Pilipino nga adlaw-adlaw nga nasariglahan panpubliko nga transportasyon. Hakabugusan, maabutin 1,101 nga tricycle driver ang nakakarawat han 5,000 nga bulig kada sa ira. Ginsiguro naman han Presidente nga makakarawat ang kada tricycle driver in cash assistance agud mabuligan nga may padayon ang ira pakabuhi. Sa buong Metro Manila, 139,000. Nagtayo tayo, naglagay tayo ng ilan to? 30. Oo, 30 na ganitong distribution center sa buong Metro Manila. Meron din kasama sa Cebu, meron din sa Davao, at pagkatapos nun sa iba't ibang lugar, lahat na ng mga tinatawag nga namin, ang tukoy namin ay mga transport workers. Ito kayo. Yun na nga, yun nagpapasada para hindi naman masyadong mahirapan kayo, hindi naman masyadong mahirapan ang commuter, mga pupunta sa trabaho, at hindi masyadong tataas sa mga presyuhan. Dugang pan Presidente ginaandam na ang masunod nga cash relief assistance para mga jeepney driver na labot lain ni padayon ang pakigihimang raw ang gobyerno mga oil company para han hinay-hinay la nga paguminto han presyo ngan iba pa nga paagi agud diri mabugatan ang mga katawhan. Kasumpay hini nagpagawas naman hin abiso ang DSWD Eastern Visayas nga naguhulat pa ni opisina ang opisyal nga aludayday o guidelines tika nga DSWD
DSWD Central Office para ni schedule nga paagihan pagpatuman hini rehiyon. Hinsasardunan han DSWD 8 ang publiko nga magulat gihapon han opisyal nga anunsyo tika nga ira opisina o bisitahalan ira Facebook page para masunod nga mga update. Ang Government Service Insurance System o GSIS nakatalaan maglansar han ginhawa solar energy loan usa nga financing program nga nag-o-offer ha mga magtatrabaho sa gobyerno nga makahuramin kutob 500,000 pesos para makag-install hin solar panel systems ha ira panimalay. Ini nga programa han GSIS in kumusuporta gobyerno nasyonal pagdusuhan energy conservation darahan nagpapadayon nga tensyon ha Middle East nga nagdudurot hin pagitaas ang presyo han petrolyo ha global market nga nakakapit og gihapon na gastos sa kuryente. Ang ginhawa solar energy loan in may 5% annual interest rate babayaran ha sa kubin 5 ka tuig o 60 ka bulan pero waray service fee. Kung pananglitan 500,000 pesos ang applyan nga loan may ada ini 10,416.67 pesos nga monthly amortization ha sa kubin 5 ka tuig. Ang solar panel systems nga sakop ini nga programa in may ada 3 ka tuig nga insurance coverage kontra ha sunog, linog, lightning o kidlat nga bagyo o waray babaydan han borrower. Ang insurance coverage in magiging epektibo ha oras nga magpahibaron ang membro ha GSIS nga magsubmit hin pagpamatuod nga kompleto na ang installation. Maabot naman hin 12.5 billion pesos ang gin-aprobahan ang GSIS Board of Trustees para hini nga loan program nga 60 million pesos para insurance coverage and solar panel installations. Ang loan application ining proproseso gamit ang GSIS Touch mobile app kundi dito i-upload han membro ang supplier quotations, installation contracts ug official receipts para ha reimbursement. Ang ginhawa solar energy loan in igpapatuman laanay 3 ka tuig nga kahuman hini in i-evaluate ang GSIS ang performance para makita kung kaangayan pa ini pahalawikon. Ang kwalipikado hini nga loan program amo an active GSIS members nga ang status in permanent, regular o non-career nga active ang government service in 3 ka tuig o sobra pa. Ikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Istoryahan panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istoryahan panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maayong oras mga kaigsuunan sa karong edisyon sa Istoryang Panlawas, atong isigutan ang usa ka seryosong kahimtang sa panglawas nga nakaapekto sa milyon-milyong tao, ang depresyon. Ako si John Aaron Tambis. Ang depresyon usa ka mental health condition nga makaapekto sa emosyon, paghunahuna o adlaw-adlaw na kinabuhi. Sa usa ka tawo, busa padayon ang pag-awag sa health officials nga hatagan kini og dungag pagtagad. Ako si Karen John Binyeski. Sumala sa World Health Organization, di ba na pa nakakapin sa 3.3 million ka Pilipino ang nag-aanto sa depresyon. Samtang dulaan 3.1 million usab ang naka-experience sa anxiety disorders na nagpakita ang dako nga issue sa mental health ang giatubang sa nasod. Ang depresyon mahimong magpakita og sintomas sama sa padayong nga kasubo, kakapoy, pagkawala sa gana sa mga butang nga paniadto makahatag og kalipay ug kalisod sa pagkatulog. Sa ubang kaso, mahimong usab kini makaapekto sa trabaho, pag-eskwela ug relasyon sa pamilya ug mga higala. Sumala usab sa Department of Health padayon ang kampanya aron mapalambo ang kahibalo sa publiko bahin sa mental health ug kahimdanon sa pagpangayo ug tabang kung adunay sintomas sa depresyon. Gipasabot sa mga eksperto nga ang sayong pag-ila sa mga problema ug ang pagsuporta gikan sa pamilya ug health professionals makatabang aron malikayan ang mas seryosong epekto niini. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency Leyte, kini si Karen John Binyeski. Ug ako si John Aaron Tambis para sa Istoryang Panlawas. Kini ang iyo agenda 8. Maupay nga oras mga katseka, aadi naman ako maghahatag hinakakalipay nga nakakawara stress nga tseka para yan nga adlaw. Salit grab your snacks, preferably spicy, kay hot good an aton tseka para yan nga adlaw.
Curves, sexy dance moves, energetic performance, boots and hips under the flickering colored lights. Ini ang mga termino na maglaladawan han aton pag-iistoryahan yan ang edisyon, ang sex bomb dancers. Nagdumara ang sex bomb hinusang nga concert sa Tacloban City Convention Center. Ini ang pinakasahan nga reunion concert han grupo gawasan Metro Manila. Iging pakita ang sex bomb ang ira nakatatak ng mga sexy dance moves ng sexy outfits sa nira concert. Kanya-kanya naman pakulo ang mga audience para mapansin ang sex bombs. May ada nag-open ang phone flashlights, nagsubad ang dance steps ang sex bombs, ngan may ada liwat mga naguliat agihan doro nga enjoyment. Agihini mas naging marehak ang concert ng sex bomb. Pagman ang Tacloban City Convention Center, naging mahuot naman ini agya kadamohan tao nga nag-atinder han nasabi nga concert. Haluyohan mahuot ngan mapasaw nga sitwasyon, masasabtan lagi hapon ang enjoyment han audience. Nagpapabiling naman nga sikat ang sex bomb girls tikang pahangil 2000 kutubya na. Agahan era music sugad ang spaghetti pababa ngan bakit papa. Kaupod han pagbanat ni Rahini nga ira mga kantaan pagin nostalgic naman han mga magkirita. Kundi inahibabalik irahan mga panahon hanira kabataan. Ngan kunti paunanon hirana liaw sayaw ngan kantahan sex bombs. Antes ako magtapos, maarang ba kamo nga ang Sex Bomb Girls ang pioneering Filipino girl group nga dance troupe formed by Joy Cancio in 1998. They were originally named Chicken Sandwich Dancers for the game Laban o Bawi ha noontime show nga Itbulaga. Hakadamo ang stress sa at kinabuhi, usahay ayaw kita kalimot pag-relax, pag-enjoy, ng pagpahuway bisan madali ay. Kaya everybody, get out! Ako si Rod Brian Gimba para chika, trivia ngan iba pa. Ini ang iyo Agenda 8. Editorial! Diri kakalirong ang mga pagitaas ang presyo han mga produkto petrolyo, usahan mga apektado ang mga drivers and operators sa mga dipasaheros nga mga sarakyan. Tikang bus, jeepney, kutob tricycle, ang mga drivers hiniin na atubang hindoble nga para sa anon. Naginitaas nga gastos sa operasyon ngan an mabaton ani adlaw-adlaw nga kinahanglan han pamilya. Hailarom han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iging pakita han gobyerno ang dagmit nga ayuda ipinaagi han fuel subsidy para han mga apektado nga drivers ngan mga operators. Ini impitad nga klarado ang panuyo, ibanan ang bugat han mga gastos ngan matagan hinbulig ang sektor han transportasyon nga maihana nga nagsiserbisyo ha publiko. Ang fuel subsidy indiri la temporaryo nga solusyon han nagginitaas nga presyo han mga produkto petrolyo. Ini in kaparte han panaad han gobyerno nga tagan din importansya ang mga nagtatrabaho ha sektor han transportasyon nga kabakyang ha pagpadalagan han ekonomiya haluyuhan makuri nga kamutangan yana nga panahon. Kundi importante nga iniindugangan nga solusyon nga napanmayhaan sugad han reforma ha transportasyon, regulasyon ha presyo han mga produkto petrolyo nga nang suporta ha alternatibo nga enerhiya. Ang aksyon han administrasyon in pagpamatuod nga may pagpaid ang gobyerno hay nadlaw-adlaw nga panginabuhi han katawhan. Ini nga fuel subsidy bisan kontemporaryo inagahatag hin paglaom nga may ada gobyerno nga andam mamati ngan gumios sa oras kung ginki kinahanglan. An ayat in padayon nga siguraduhon nga ang hinabang in mahingangadto han tinuod nga mga nagkikinahanglan. Para han editorial, ako si Ryan Arinto, ini ang Agenda 8. Iyo pala hinbatian ang pinakauring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyohan mo lupyo. Namo salamat ani pag-upod hamon ini nga edisyon. Kami magpapabiling nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda 8 Year 2.
Haos. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haos, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tugtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.